Yan, pumili ako ng dalawang features. Una, interactive presentation. Yan. Yan, pumili ako ng dalawang features. Una, interactive presentation. Yan. Dito yung slide niya. 20 slides. Yan. And una, yung title ng presentation mo. Yan. Yung first. Yan. Pwede kang pumili ng iba't ibang backgrounds or colors. Yan. At andito din yung layouts. Iba't ibang layouts na gusto mo. Yan. Kanyan. Yung forma niya. Yan. Yan. Yung styles. Yan. Yung second slide. Yan yung ano. Pagbibigyan ka ng pin ng teacher mo. Diyan mo ilalagay mo yung pin at enter para makapasok ka sa kanyang quiz or pag-games. Yan. Yung example niya. Yan. Pwede ka mag-remove or additional answers. Or additional halimbawa, at ito yung layouts. Classic, big title. Yan, at ito yung mga pag magtatanong ka sa audience mo or sa students mo, yan. Hindi sila makalagay ng ng mga opinion nila about yan. Word cloud, yan. Tawag dito yung word cloud. Oh. Ito naman, yan. Makakapag, sila ng image. Diba? Hanggang sa makompleto yan. Yan. Yan, marami silang types of questions yan. Yan, pwede ka maglagay ng ayan, chapter 1, pwede maglagay dyan, yung mga yan, yung mga questions, yan. So, 4 lang or 6 yung choices, yan. May true or false din sila, yan. Next. Yan. Yan yung pin. Dapat pin kung saan yung tamang sagot dyan. Sa tatlong yan. Ilalagay nila yung pin nila. Yan. Ilalagay nila yung pins. Magkasama ka sa students mo or sa audience mo. Ano yung tama, then, yan. Ito yung features. Yan. Yung features. Classic, big title, title test, bullets, point codes. Yan. 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 Ito mag-add more ka. And, add questions. Yan. Kung gusto mo i-delete yung slides, ganyan. Yan, dito lahat yung test and knowledge, quiz, true or false, types of answer, slider, pin answer, puzzle, quiz audio. Yung quiz audio, maglalagay yung teacher ng audio. Then, hulaan nila kung anong language to. Hindi yung tabs mo. Kanina kapag isi-save mo, lagyan mo lang description at title. Yan. Sunod dito naman ako sa study and group. Study smart. So, dito din yung features, no? Yan.
Yan. Kanina pala hindi ko napakita yung ma-change yung background niya. Like, ganyan. Yan, design. Iba-iba yung design. Kanina color, pero dito. At dun din naman. Yan. Di lang nakita. Yan. May pa-cushions din dito. Study in group to, ha. Nagsastudy sila with groups. Yan. Kasi sila mag-insert niyan dito. Discuss. Then, pwede ka maka-add ng text. Yan. Hanggang gusto mo. Yan. Then, ganyan din. Yan. Yung mga yan. Dito din. Ganyan lang din. Then, may sila, ideas kung ilan kayo dyan sumali sa study. Yan. Para makapag-share kayo. Buti mo. Diyan din, pwede type. May true or false din. So, lang din kanina yung mga features niya. Ayan, number of ideas per player. Nalagay, lahat kayo makapag-share. And then, yan, ganyan. Yan yung mga features niya. Yan, teasing each other, put in order. Yan. Yan lang, puzzle. Puzzle yan. Yan, kung mag-add ka ng slide, yan. Yan yung niya. Pero, pag gumamit ka kasi nito, kailangan ng malakas na signal or sa classes kasi gamitin siya sa klase. Kasi, kapag may na yung signal mo, baka mabihain ka sa pagsagot ng mga may iwanan ka ng mga classmates mo. Yan, kailangan siya ng malakas na signal. Yan. Ay, sinobserve ko sa site na Kahoot ay malaki ang tulong nito sa teaching and learning process ng mga estudyante. Sa pag-explore ko sa Kahoot ay napunta ako sa interactive presentation, features at sa study in group, study smart na features. Nagiging mas engaging ito sa pagtuturo. Maaaring gamitin ito ng mga guro upang ipresenta ang aralin sa mas makulit, dynamic na paraan na may kasamang mga tanong, polls at instant feedback. Dahil dito, mas nagkakaroon ng aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Mababawasan ang boredom sa klase. At nahihikayat silang makasali at mag-isip ng critical habang tinatalakay ang aralin. Ang mga mag-aaral ay maaaring mag-review ng aralin ng sabay-sabay sa mas masayang paraan gamit ang mga game-based quizzes. Sa ganitong paraan, mas maaabot ang peer learning kung saan matututo sila mula sa isa't isa. Nagkakaroon din sila ng pagkakataong mahasa ang kanilang analytical thinking at ma-develop ang tamang study habits. So, sa pamamagitan nito ay nakakatulong talaga siya. Ngunit, kapag gagamit ka ng Kahoot ay kailangan siya ng malakas na internet connection. Kasi, kung hindi, maglalag yung mga activities. At gagamitin mo siya ay kailangan angkop siya sa mga students mo na yung mga students mo ay malakas yung internet at alam nila kung paano gamitin yung Kahoot. Kasi kung hindi, mahihirapan sila. At the same time, hindi lahat ng estudyante ay makakapag-access ng Kahoot kapag hindi malakas yung internet connection o mahirapan sila sa pag-access nito. Pero in overall, maganda ang Kahoot kasi madami siyang features na magagamit mo, lalo na sa mga quizzes. Marami kang magagamit. At yun lang.